Kinondena ng iba't ibang grupo ang pagpapahubad sa mga preso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center sa raid nitong February 28. Tahasang paglabag daw ito sa karapatang pantao at nakatutok si Tina Panganiban Perez. Marami ang nagulat at umalma sa litratong ito. Sunod-sunod na hanay ng mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Ang mga bilanggo, pawang mga nakahubad, nakaupong walang saplot sa quadrangle ng bilangguan. Kuha ang litrato noong February 28, bandang 1:00 ng umaga na magsagawa ng Oplan Greyhound o drug raid ang PIDEA Regional Office 7. Nasamsam sa raid ang 19 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachets ng hinihinalang shabu, isang plastic sachet na hinihinalang marijuana, mga drug paraphernalia, cellphone at iba pang electronic device, bank transaction receipts at mga bladed weapon. Ayon sa PIDEA Central Visayas, pinaghubad daw ang mga inmate para wala silang maitagong kontrabando sa kanilang katawan at para ligtas sa mga magsasagawa ng raid. It was my call to have them undress. It was a judgment call that time. I apologize if that is the interpretation. The intention there was for the protection sa ato ang mga personnel o sa protection po sa mga piniriso. Dismayado ang Amnesty International sa nangyari. Mukhang hindi ata kasama dun sa operations manual nila yung hubaran at iparadang nakahubad sa grounds yung mga inmate. Nakakabahala na ang problema talaga ay nasa gobyerno din. In the first place, paano nakapasok yung mga kontrabando? Ayon pa sa Amnesty International, pwedeng magsampa ng reklamo ang mga inmate dahil marami raw ang nilabag ng mga otoridad dito. Ito ay actually violation sa Anti-Torture Act na ipinasa natin noong 2009. Violation din to sa UN Convention Against Torture na kung saan tayo ay nakapirma at nag-ratify. Ipinaalala naman ng Commission on Human Rights sa mga otoridad ang batas kontra torture at ang standard minimum rules for the treatment of prisoners. Iniimbestigahan na ng CHR ang pangyayaring ito. Makikipag-engage ang aming regional office sa PIDEA para malaman pa kung ano yung nangyari noon sa insidenteng iyon. Tayo, makipagtulungan tayo sa PIDEA. Paano maiiwasan ito in the future? Ano nga ba yung mga revisions na pwedeng gawin doon sa mga altuntunin? Si ACT Teachers Representative Antonio Tino, na miyembro ng House Committee on Human Rights, tinawag na lantarang paglabag sa karapatang pantao ang ginawang pagpapahubad sa mga preso. Inalis na sa pwesto ang warden ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center na si Dr. Hill Macato at umupo na kahapon ang pumalit sa kanyang COIC warden, Bobby Legaspi. We'll go back to the three-tier system. The checkpoints will be one at the front. Then after that, they'll have to go by past the K9 units, and of course, and then the third will be the inspection inside here. Suspendido na rin muna ang pagdalaw ng mga bisita ng mga inmates sa bilangguan. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 Oras.